Okay, so tuloy natin yung pagsasolve ng set of problems sa Litons, Problematical Recreations. So labasin kasi yon, ginawang reference yon, dami nang nagamit. So this one is, na-compile ko ay for chapter 3, yung Gamblers, na pakita ko lang. Ayan yun. So, yeah, ilang chapters yan? Hanggang 8. Then may answers naman dito. Direct, direct, ano yun? Um, straightforward, rather. Saying, for gamblers, yung involving probability and determination of the number of outcomes of various situations. So, may ilan nang lumabas dyan sa board exam based na naalala ko. Ito, lumabas na to. Nakita ko to sa CRF. Yan. Ito, solve natin yan sa sunod. Mga yan. And, ito. So, ito yung unahin natin. Nakalimutan ko anong year to. Basta lumabas to. Attach ko na lang. This is a past board problem. Lumabas na yan eh. Hindi ko nalagay yung year dito. Lagay ko na lang sa description. Okay, so let's solve this. A coin is so unbalanced daw that you are likely to get two heads in two successive throws as you are to get tails in one. So what is the probability of getting heads in a single throw? So this is kind of may halong algebra kasi this involves equation. Again, to understand the problem. A coin is so unbalanced. So ano daw siya, biased, right? So that you are likely to get two heads. So ano ba yung alam natin sa probability? Recall na lang natin. Di ba ang probability, ang limit niya ay pwede siya maging 0 to 1. Between 0 to 1. Probability, p of x ko na lang. Okay? Anywhere siya between 0 to 1. Right? And then, kung given na yung probability of success and probability of failure, probability of success, given na pangalanan mo yan na probability of success, pangalanan nating P, then ang probability of failure ay 1 minus B kasi 1 lang yung maximum, 'di ba? Ayan lang naman yung kailangan nating, yan lang naman yung concept na kailangan natin dito. And syempre, a little bit of algebra. Okay, as coin is so unbalanced that you are likely to get two heads. Dalawang heads daw in two successive throws. So, paano ba yon? Di ba sa first throw mo, ang probability nun ay, pangalanan natin ito pala, ginawa ko lang to as concept. Formula lang yan. So, ay, nawala. Angat-angat ko lang. Okay? So, if we let probability of getting heads, let probability of getting heads ay H na lang, no? So, ayan. So, same lang yan dito. So, ibig sabihin, dalawa lang naman yan, di ba? So, ang probability of getting tails ay pwedeng T or erect ako ng 1 minus H. Or complementary niya. Di ba? Yung complement. Hindi lang complementary nag-work sa angles na 90 degrees. Pwede yung complete mo siya kung ano yung standard. So, again, ulitin, ako ini so unbalanced that you are likely to get two heads, dalawang heads daw, in two successive throws. So, ibig sabihin, H times H yun. Di ba? Ito sa first throw, then sa second throw, di ba, that is mutually, inclusive events. Ayan. Yeah, inclusive. So, multiply natin yan. And then, as you are to get tails in one, so iisa lang daw. So, equal yan sila. Equal yan sa probability of getting head. Yan. So, 1 minus H. Ayan. O, diba? This is just algebra. H squared is equal to 1 minus H. H squared, ayusin natin. H squared is, lipat natin doon, magiging plus H minus 1 equals 0. O, caltech na lang yan. Shift, mode, mode equations, then quadratic. So, 1, 1, negative 1. Ayun. So, this one, 0.618.
Ayan na. Probability of yung H na natin, probability of getting heads is equal to H. That is 0.618 or gawin na nating percent. 0.618 or 0.618 or 61.8%. Tama? 61 point, okay na yan. 8, 1, 2, 80%. Ayun. Ayan na yun. Familiar ka ba dyan? Sa number na yan? Tignan mo. Ganda nga nito eh, kasi if you're familiar with this, yeah, tingnan mo yung isa, magne-negative kasi yun eh. Negative 1.618. Ayan, nag-negative lang siya. Alam mo ba yung 1.618? Di ba yun yung golden ratio? Yung 1.618 ha, yan yung golden ratio. Maging positive lang to. Na-factor out lang siya. Kumbaga makukuha mo yung golden ratio kapag ginamit mo, negative to. 1 minus 1 tapos 1. And 1 plus and 1 minus. So yung 1 plus yung ginagamit. 1 plus 1.618. That is the golden ratio. 'Di ba? Yung phi. Yung ratio ng yung sequence ng Fibonacci, yung magkasunod na Fibonacci, yung ratio, Fibonacci numbers, yung ratio nila, parang same lang din sa arithmetic and geometric. Di ba sa arithmetic, we have common difference, geometric, we have common ratio. So yun, same lang siya sa, mas malapit sa sa common ratio. Then, i-divide mo yung nauna, yung first, second Fibonacci number sa first, or yung third sa second. Then yung ano, kasi palapit ng palapit, ina-approach yung value niyo yun. Siyempre, yung 1 over ano ba yung mga Fibonacci numbers? 1, 1, tanda pa ba? Ay ko lang, 1, 1, nag-start dyan, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Alala pa nun siguro, no? 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13. Ang sunod, 21, 9, 10, 11. Tapos 34, 20, 34, tapos 55. Tapos, sige, okay na yan. Tignan mo, ang 1 and 1, syempre, hindi naman talaga yan mag-a-approach sa ano, di ba? 1 over 1, hindi naman siya mag-a-approach sa 1.618. 1 lang yan. Inalagay pa talaga. 2 over 1, o 2 lang yan. 3 over 2, yan, 1, yung 3 over 2 nga eh. Tingnan mo yung 3 over 2. Or gawin ko na lang B over A. Gawan ko ng formula. Okay? So, yung gawin natin yung B yung nauna, 3 tapos 2, o 1.5. O what if 8 over 8 and 5? 8 and 5. O 1.6, ang kakalapit na. What if 21 and yung 13? Nag-skip na ako. O 1.615. What if 34 and 21? Ayan, 21. So 1.619. Almost lapit-lapit na. What if 55 and 34? 55 and 34. So, ayun, 1.61. Malapit. So, familiar ba kayo? Dagdag ko na lang din for a while. Okay, so continuing, ayan. Familiar ba kayo dito sa Binet's formula? Ambot, how to pronounce that word. So, yan yung pang-determine ng um, anong anong Fibonacci number yung nasa ganitong order. Okay? Hinapan ako explain na. So, this will determine the Fibonacci number sa given order. So, ayan, 1 plus, ayun na, 1 plus square root ng 5 over 2. Di ba yan yung kanina? Lagay nga natin. 1 plus square root ng 5 over 2. Raised to n. Gawin ko na lang yung x. Hopya. X. Minus 1 minus square root ng 5. O pares na gamit, di ba? Yung sa roots niyang x squared minus x minus 1. Then, raised to n. Bagal ko naman. But if yung your first Fibonacci number, that is 1. Syempre, nag-start ka na dyan sa ano. 2 rin ba? Yung second din ba? Also 1. Di ba? What if yung third Fibonacci number? O yan yung 2. Yung fourth.
O, yun yung 3. Yung 5th, o yun yung 5. Yung 6th, yun yung 8. O, tara tignan natin. Yung 7th, yun yung 13. Yung 8, yun yung 21. Yung 9, yung 9th ay 34. And yung 10th ay, ay, 10th putik. 55 nalagay ko. 10th yung 55. Yung pang 11, and this will give you a whole number values pang ilang Fibonacci. Ano favorite number mo? O, ayan, 29. Ayan, si 29 Fibonacci, ayan, 51429. Then, alam mo bang kaya mong palabasin din yan sa calculator mo? Yes. Kaya mong gumawa ng program ng Fibonacci number. Grabe, dami ko na nabanggit dito, no? Okay, discuss natin yan. Okay, so continuing. What if di mo makabisado yung Binay's formula? May program dyan kaya mo gawan sa Caltech yan. So this is involving yung yan, symbol na colon. Para then gagawa tayo ng loop. Yan, gagawa lang tayo ng loop. So again, let's make the program. So let f be the Fibonacci number. Diba? Anong formula nun? Diba yan yung first term, tas yung second. So pangalan ko yung first term ay si x. Yung second is yung y. Right? And then, separate ko yan. Isa-solve ko na yan. So, may magiging value na ako na f. Diba? Which is yung sum nun. Then, ang sunod niyan, yan may colon kasi ginagawa natin to solve the system of equations. No? Solve natin yung system of equations dyan. Hindi simultaneously nga lang. Tsaka, hindi siya katulad ng sa mode 5.1. Pero ito ay maganda 'to gamitin kapag yung isang parameter ay makukuha mo sa isang equation. And parang sunod-sunod. Ganun. For example yan, Fibonacci number. So, first term to second term. Okay? And then, sunod na, di ba yung first term yan yung magiging sunod? Parang ito. If 1 yung first term, 2 yung second term. So, para makuha mo si 3, ang kailangan mo na nun ay what? Yung magiging, wait lang. Ito pala yung una. Okay, so first term, second term. So para makuha mo si 2, pag-add mo yan, di ba? So ito na yun, x plus y. Okay? And then, para makuha mo yung sunod na term naman, ito, para makuha mo na si 3, so kailangan mo naman ng 1 plus 2. Pero yung 1 na yun, hindi yun yung unang 1. Yun na yung y in this case. Di ba? Yun na yung magiging first term mo. So, ganun. So, ibig sabihin, ang magiging x mo na dito para sa sunod na yung first term mo na ay si y. So, ayan, x equals y. Okay? And then, yung y mo na ay yung sum, yung nauna. 'Di ba? Yung sum nila, yung first term and second term, yung magkasunod. So, that is y equals m. Yan na. Then, magluloop na y equals f kasi f pala ginamit ko na f pala ginamit ko na variable parameter. So, yan na yun. So, if x plus y, tayo para makuha mo yung Fibonacci number. Then, para makagawa ka ng loop, yung x first term kanina, gagawin mo na siyang second term. Kaya ang x na nito, ang first term na ay si y na. Then, yung y na ay magiging f naman. Then, yun, magluloop na yan siya. Okay, let's try. First, umpisa natin sa first term. Yung, ito ay 1 din. Hindi naman tayo magsa-start. Pwede rin naman. Start sa 0. O, yan na. Nag-2 na siya sunod. No, kaso makakailang pindot ka nga lang. Ito na yung naging x, di ba? Yan na yung sunod, 1 and 2. So, pag in-add mo yan, ayan, so yun na. Ay, na-skip ko ba? Ayan na, 3 na sunod. Tama lang pala. And then sunod yan, 2 plus 3 naman yan. 5. And then, 3 plus 5 naman yan. 3 plus 5 is 8. And then, 5 plus 8 naman yan, 13. Then, 8 plus 13 naman yan, 21.
Then 13 plus 21 naman yan ay 34. Then 21 plus 34, 55. So on. Then 34 plus 55, 89. Oh, yan na yung Fibonacci. Hindi mo makabisado yung Binay's formula. So ayun. Hope that's it for this problem. Dami no. So, yun lang naman. Ito lang yung tanong. Nakita ko kasi yung 1.618 na familiar tayo dyan. That's the golden ratio. Yung fee, tawagin. Yun yung fee, 1.618. Kaya tinatawag din yung ano eh. Kailan ba yun? January, tama ba? 1.618. Okay na yun. Okay na tayo dyan. Oh. Sunod-sunod na yun. Oh. Ayaw mo kabisa din yung Binay's formula. Ikaw. So, 1 plus square root ng 5 over 2. 1.618. January 6 ata yun. January 6, 2018. Parang may sineselebrate silang ganito eh. January 6, 2018. Free day daw. Tama ba? 2018 ba yan? Parang ganyan. Or June 18. June 18. 6/18. Alimutan ko na. Basta may sinelebrate yung mga math enthusiast niyan. Ayun na. That's it for this problem. Hope you learned something. Sundan natin yan. Solve pa tayo ng ibang problem sa litons na naging password na. Ayun. Thank you.